makabalik sa totoong mundo. Di ba akala ko joke lang ang reklamo ko, pero syempre, talaga akong napasok sa libro. Kailangan ko pang iayos ang kapalaran ng isang papel na tao. Kung hindi ko magawa, hindi na ako makakabalik sa realidad na yon. Hindi ba't nakakabahala? Baka naman sabihin mong baliw na siya. Ate, huwag kang masyadong mag-alala. Alam ko namang pinahirapan ka sa labas, pero huwag kang mag-alala. Nanay at mga kuya natin sila ang magbabayad sa'yo ng maayos. Napasok ako sa katauhan ng female lead. Sa araw na kinilala ako pabalik sa pamilya Liang, pangalawang kuya na to, ang galing magpasaya. Sinong nagsasalita? Pagbalik natin sa Lee House, yung Peking Kianji na yan, kailangan kong gumamit ng baitang para magpahamak siya, para maiwan ninyo siya sa ere. Sa buong biyahe na to hindi man lang nagsalita ang kapatid. Baka yata ang narinig ko ay ang tunay niyang nararamdaman. Walang utak ang buong pamilya nyo. Pinaglalaruan kayo ng Peking Kianjin. Parang mga unggoy kayong paikot-ikot niya. Anong gagawin ko para mapagtanto ninyo na si Limeng ay isang nagnanais na kitilin ng buhay ng buong pamilya ninyo, mapanlinlang na babae ba yun? Gagawin niyang patayin kami lahat. Gagawin niyang patayin kami lahat. Kuya, ano sabi mo? Wala na. Mali ang narinig mo. Ang nakakabigla. Hindi ako makapaniwala. Naririnig ko ang boses ng kapatid namin. At sabi niya, si Limeng ay papatayin ng buong pamilya namin. Ano ba talaga to? Nanay? Ito si Li Jinyi. Ayan, ang Peking nanay ko. Li Juning, mabuting anak ng nanay. Buti at bumalik ka. Halika. Upo ka. Magsalita ka. Inang, may nangyari. Heto na, heto na. Dumating na ang paawang palabas ni Limeng. Naglalaro siya ng tampo. Hindi siya kumain ng isang araw. Kakatumba lang siya. Dali. Padalhan agad ng doktor ng pamilya. Si Limeng, para takutin ako. Kinamit pa ang pag-aayuno. Kinamit talaga niya. Mamaya, magpapanggap na rin ako. Gagampanan kong kontrabidang maldita. Diretsong paalisin sila ng pamilya Lee para hindi na matapos sa walang kapahingahan sa huli. Ang batang to. Kakauwi lang. Tatakbo na agad. Li Juning, anong sinabi mo kanina? Wala naman akong sinabi. Nakakalungkot ang murang nanay. Inalagaan lang ang kurakot na asawa. Sawa siyang nagdala ng isang private born na anak sa loob ng maraming taon. Pero si Limeng, matagal nang alam ang pinagmulan niya. Private born na anak? Private born na anak? Parang walang nakarinig ang mga katulong sa sinabi ni Li Jining. Baka ang narinig ko lang kanina ay ang tunay niyang iniisip. Totoo ang sinasabi niyang private born na anak. Mukhang totoo na anak ni tatay si Limeng. Malamang totoo. Sabi ni Li Jining sa daan, gagamit si Mengmeng ng pagpapakawalang sala at hindi na itumba yung totoo. Totoo man o hindi, kailangan kong imbestigahan ito ng mabuti. Ano pa ang hinihintay mo? Tumakbo ka na at tawagin ng doktor ng pamilya. Madam, nahimatay na ang binibini. Hindi ba pupunta ka? Para tingnan siya. May doktor para sa pagkahimatay. Anong silbi ko rito? Alam nilang uuwi si Li Jining ngayon at sinadya pa niyang mawalan ng gana sa pagkain. Anong balak nila rito? Bakit iba yata ito sa nobela? Hindi ba dapat? Iiwanin nila ako doon para bantayan si Limeng? Akala ko gagawing hindi ako napapansin. Tapos aalis na lang ako, tapos na. Li Jining, matagal na ang nakalipas nanay ang may pagkukulang sa'yo. Itong pulseras, ituring mong regalo ng nanay sa'yo. Wala kang pagkukulang sa akin. Li Jining. Ito ang sasakyan na inihanda ng kuya mo. Tingnan mo kung gusto mo. Mula ngayon, may nanay at mga kuya na mag-aalaga sa'yo. Hindi ka na muling magdaranas ng hirap. Sa nobela, agad-agad na lumalabas isang kotse na milyon ng halaga. Grabe, totoo pala. Hindi na mahihirapan. Salamat, nanay. Salamat, kuya. Nanay, naayos na ang kwarto ni Li Jining. Handa na. Maglakbay siya buong araw kaya pagod na siya. Talagang napapagod siya. Hayaan natin siyang magpahinga muna.
Bene. Bene. Gising na. Inihanda ng ginang ang hapunan. Tinawag ka niya. Lumapit ka. Ang gwapo ng lalaki. Kung hindi niya ako ginising, kakainin ko siya hanggang malinis. Halika, Li Jining. Umupo ka sa tabi ng iyong nanay. Tunay ngang bata na lumaki sa probinsya. Walang kaunting galang. Hindi marunong tumawag ng tao, ha? Ang Li Jining naman, umuwi siya kaninang umaga. Ngayon pa lang. Lumipas na ang buong araw. Ikaw, ngayon ka lang nakauwi. Para lang tingnan ng bata. At pinapatawag mo pa siya. May mukha ka pa ba? Ang munting ito, sa araw-araw, laging sumusunod sa akin. Ngayon, bakit mo ako sinasalungan? Li Jining, kumain ka ng marami. Nanay, ngayong araw, ang tanga ko talaga. Hindi dapat ako nag-ayuno at nahimatay. Halos hindi ko naabutan ng pag-uwi ng kapatid. Ganito malaking bagay. Tingnan mo, kaya ito, nakabalik agad ako. Ayan ang mapanlin lang na babae. Kung mahilig kang mag-ayuno, bakit ka pa kakain? Bakit hindi ka nalang umuwi at magpahinga? Mama, sabi ko na nga, hindi ko naman sinadya. Maaasahan mo ako. Mula ngayon, mabubuhay akong maayos kasama ang kapatid. Alam na ng pusang mapanlin lang to. Ang kalbaryo niyang palabas, wala nang bisa. Diretso siyang nang iinsulto. Inalay niya pang maikapoksa ako para sabihin ng pamilya na nakakahiya ako. Pero hindi ko papayagan na magtagumpay siya. Lady Ning, kapatid, kakauwi mo lang mula sa probinsya. Baka hindi ka pa pamilyar sa ayos ng bahay. Kung may hindi ka maintindihan, diretso ka lang magtanong sa akin. Sasabihin ko sa'yo lahat, talaga. Sasabihin ko talaga. Salamat, ate. Pinapakita mo na lang na probinsyana raw ako, sinabing wala raw akong karanasan? Ikaw, isang peking anak. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob magsalita ng ganyan? Seryoso, nakakahiya. Tama na. Nakita na namin siya kapos sa lakas. Ngayon, umuwi ka na at magpahinga ng mabuti. Mama! Baka naman ginaya mo ang pagkahilo o puro palabas lang ang nangyari kanina? Si Limeng, nabigo siya. Nahirapan ako. Si Li Jen, nakurakot na tatay. Baka siyang magsisi ngayon. Siguro mag-aalab ang ulo niya agad. Maghahanap siya ng may sisihin. Li Jining, huwag kang mag-alala. Basta nandito ang mama sa bahay na ito. Hindi kita papayagang manakit o mang-abuso sa'yo ng iba. Si Mengmeng ngayong araw nawala ng malay at naging ganyan. Bilang isang ina mo, hindi ka ba dinalaw? Matagal siyang nasasaktan. Paano mo nagawang maging ganun katigas? Bumalik ang anak ko ngayon. Hindi ko sasamahan ang sarili kong anak o sasamahan ko ang kanya. Alam mong umuwi si Li Jining ngayon kapag nag-ayuno ka pa rin? Ano naman? Gusto mo bang para sa inampun mong anak? Paalisin ko ang aking tunay na anak? Gusto mo ba siyang palayasin sa bahay? Lumaki siyang taga-probinsya. Wala raw siyang disiplina. Dinala namin siya pabalik at tingin namin malaking biyaya na yon. Paano niya magagawa ikumpara sa batang lumaki sa piling natin? Si Mengmeng, sinong aayaw sa kanya? Anong hindi maaring ipagkumpara? Si Mengmeng simula pagkabata, modelo siya ng mga socialite sa paligid. Wala siyang pinag-aralan, bastos at walang klase. Probinsyana ang dating niya. Paano mo siya maihahambing? Naku, nanay talaga kang Linjin yan. Kung hindi dahil kay Lijen. Ngayon, sigurado kang isang malakas na babae. Ang tindig na to sa negosyo. Siguradong matatalo mo agad ang mga lalaki. Li Jian, si Li Jining ay pinagbuntis ko ng 10 buwan. Ngayon, sa wakas, nasa aking tabi na muli. Hindi ko pinapayagan na sabihin mo siya ng ganyan. Kung ayaw mo, kilalanin ang anak na ito. Maghihiwalay tayo. Ano? Maghihiwalay! Hindi naman siya maghihiwalay. Iniisip pa niyang gamitin ang pera ng Lin family para punuan ang utang ng kumpanya. At saka, si Li Meng naghihintay pa mula kay nanay na makatanggap ng malaking dowry para ipakasal kay Shenshu. Ay nako, mahal. Huwag ka nang magalit ha. Nagsalita lang ako dahil gusto kitang mapabuti. Nagsalita lang ako ng inis. Si Li Jining, anak ko rin. Paano ko siya hindi mamahalin? Ang paghiwalay natin. Huwag mo na itong pag-usapan. Ikaw at ako, mag-asawa tayo. Sama-sama tayong nagtiis ng higit 10 taon. Hindi ito madaling bagay.
Huwag nang magpadala sa ganitong maliit na bagay. Huwag nating sirain ang magandang samahan. Ang nakakatuwa, siya pa ang nagsabing ganyan. Kung hindi dahil noon sila paniyakap ng kanyang nejera, nagplano. Nagkunwaring hero para linisin ang sarili. Naengganyo si nanay at nahulog sa bitag nila. Nang pinainom nila siya ng gamot pinuwesto niya ang laman ng relasyon. Kaya nagawa niyang pakasalan si nanay. Pangungurakot. Pagpapainom ng gamot. Nanay, okay ka lang ba? Nanay? Doktor! Tumawag ng doktor! Dali! Tatay? Hindi pa dumarating ang pera ng Lin family. Magtiis muna tayo ng konti. Yes, nawalang hiya. Ginawa niyang ganyan ang magandang nanay ko. Tinaboy at pinahiya siya ng ganoon. Gusto mo, papapaghanihin ko siya ng konti? Siyempre nga, mahilig siyang mangipang babae. Bibigyan natin siya ng kapareha. 5, 6, 7, 8 kita. Pagod na pagod siya at mawala ng gana. Mga anak, tigilan ninyo yan. Ano ba naman ang naiisip ninyong palagi? Kailangan nating magplano ngayon din. Mag-isip para madistract siya. Nakakakuha ng atensyon ng kapatid na babae. Ano yun, lazy ng kuya? Ilalabas ka namin mamasyal. Pahingahin muna natin ang nanay. Tara na. Good evening, Fuji. Fujoje. Kuya, sino tong tao? Ang bongga naman. Ito ang isa sa mga mayayamang pamilya. Sa lungsod si Fujuye ng Fu family. Lahat sila kumikita dahil sa koneksyon niya. Sabi nila, hindi daw agad nahuhumaling sa babae si Fujuye. Hindi mo malalaman kung hindi siya nahuhumaling o may problema siya sa kama. Tingnan natin kung sinong nasa kabila. Boss, sa kabilang bahay, si Li Chen ng Li Familia at ang kanyang kapatid na babae. Tingnan ang tindig niya. Hindi mukhang may problema sa kama. Baka naman gusto niya ng lalaki? Li Jining, paano kung bumalik na lang tayo sa bahay? Kung magtatagal pa tayo, baka maipit tayo sa maraming intriga. Ang taong to, malaking isda yan, hindi lang basta-basta maaring hamunin ng pamilya natin. Umalis na tayo. Ang lalaking ito, siya yung nasa panaginip ko. Ang gwapo naman niya. Pero sa huli, namatay ng hindi natural. Sayang naman, no? Ate ko, kilalang malupit siya. Isang kisap lang ng daliri. Maaaring durugin ang pamilya nating Li. Pwede bang wag ka munang mag-isip ng ganoon? Hindi kakayanin ng puso ni kuya yan? Maliit na kapatid. Eto si Fujuye. Fujuye. Hindi ko nakita siyang humingi ng salita, pero narinig ko siyang nagsasalita. Baka ang narinig ko ay ang tinig ng kanyang puso. Sabi niya, mamamatay ako. Ikaw, Li Ershao. Ito naman si... Juye, ito ang aking bunso, Li Zining. Mula maliit, nawala siya sa probinsya. Katataglang lang namin siyang nahanap. Li Jining. Kapag nakita mo si Fujuye, lumayo ka na lang. Bakit naman? Sabi nila malupit si Fusi. Noong may gusot sa Fu family. Sa 18 niyang edad, pinili niyang pamunuan laban sa lahat. Sinabi nila malupit siya, umaakto ng hari. Ang matandang branch ng pamilya, pinalaya silang lahat palabas ng bansa. Pati ang nag-iisang anak ng ikalawang sangay pati kita niya, binasag pa. Sa madaling salita, mapanganib ang tao. Tuwag kayong lalapit. Bakit hindi pa dumarating ang kapatid? Pinapapila kami ng ganito karami at hinihintay pa siya. Halata namang taga-probinsya. Walang formal na asal at disiplina. Mama, Li Jining, pagod ka na ba sa paglalaro? hindi ako pagod. Kaya lang parang masungit ang araw ko.
Kanina pa umaga, naririnig ko lang puro kalapati na sigaw. Akala mo naman babaguhin ng ilang balahibo ang isang ibon. Sasabihin ko sa'yo, kung aakyatin mo ang sarili kong pride, huhubarin ko yung mga balahibo mo isa-isa kong huhubarin lahat para hindi ka na makalabas at makitang tao. Ikaw. Lijining, hindi pa tayo tapos, ha? Ang tingin mo, parang gusto mo akong lamunin ng buhay. Dati inisip kong mabait at marahang si Limeng ngayon pag nakita ko siya. Naalala ko ang isang karakter sa telenovela yung maldita at masamang side character. Kahapon narinig ko ang tunay na nararamdaman ni Jining. Yung dati ninyong minamahal na Limeng, hindi siya galing sa ampunan na inaampun lang ni tatay. Baka raw anak siya ni tatay na ipinanganak sa labas ng kasal. Tama na. Gawin ninyo ang dapat ninyong gawin na lang. Nanay? Li Jining, sama ka kay nanay. Mamasyal tayo sa hardin. Oh, sige. Gusto ko ring sumama. Hindi pwede. Kailangan kong humingi ng tulong sa nanay ko kung magpapatuloy pa ito. Huwag na nating banggitin ang Kailin family. Kahit ang pag-aari ng Lee pamilya, wala na akong bahagi. Ang ating Li Jining, mas maganda pa siya kaysa sa mga bulaklak na to. Jingya! Hindi ba yung babaeng iyon? Baka kalago yun ni tatay? Si Limeng at siya, parang magkapareho talaga. Parang gawing molde, parehong anyo. Nakikisama kay Li Jen, at siya pa ang naging hipag. Jingya! Narinig ko, 2 araw na rawang nakalipas, nawala ng malay si Limeng. Hindi ka man lang pumunta para tingnan? Kakatapos lang kong makita payat na payat siya. Bilang malaking hipag ko, makakabahala talagang makita siya. Talaga ba? Bakit hindi ko napansin? Pinalaki mo si Limeng. Ibig mong sabihin, bumalik ang tunay mong anak? Kaya ba minamaliit ang inam na anak? Dumating ako para ipagtanggol ang tunay na anak. Dumating ako para ituwid ang mali. Gusto niyo bang mag-udyok ng alitan? Sa relasyon namin ng mama? Tingnan mo, tuturuan kita ng leksyon. Ate, bakit sobra kang nag-aalala kay Limeng? Hindi ko alam yan. Akala ko si Limeng, hindi mo inam na anak, kundi ang tunay mong anak pala. Paano naman posibleng si Limeng? Ang tunay kong anak. Natakot lang akong baka magpaburka at mag-uusap pa ang mga tao. Sasabihin nila na ang pamilya ninyong Lee ay walang puwang para sa inam na anak. Ate, biro lang yun. Bakit ka naman nagkakabahala? Kasi ang babaeng dinala mo pabalik, mukha nga siyang maganda. Pero kulang sa pag-uugali. Mama, kuya, sino tong tita na ito? Sino siya? Siya. Ay ang tatay mo, asawa ng pumanaw na kuya mo. Iyong malaking tiya. Ang malaking tiya, ha? Ang suot niya, parang makukulay na pabo. Pangit naman. Ikaw na probinsyang babae. Walang disiplina talaga. Anong nangyari rito? Dumating ako ng mabuti para bisitahin si Li Jining. Siguro ayaw niya sa akin. Sinasabi niyang para akong makukulay na pabo. Li Jining, ang malaking tiya mo. Dumating siya nang may mabuting intensyon at pinagtawanan mo siya. Ikaw, Licha, sino ba ang tunay kong asawa? Ako ba? O siya? Para sa kanya, ginawa mong kamay ang pananakit sa anak ko. ano kang sinasabi? Kalokohan yan! Mama, huwag ninyong sisihin si Papa at ang malaking tiya. Tingnan ninyo si Limeng. Ang laki ng pagkakahawig niya sa malaking tiya. Kung hindi mo alam, may isip mo pa ngang sila ay isang masayang pamilya. Walang hiya ka! Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Huwag kang magtaka kung supilin kita ngayon! Tatay, Lijan, nandito ako. Subukan mong galawin ang anak ko. hipag. Siyang asawa mo. Paano mo siya masisaktan? Gumalaw ka kay Li Jining, wala akong pakialam. Sisabayin ko kayo sa pagkawasak. Ang cute! Pangalawang kuya, tara. Dadalahin kita sa ospital para ipatingin ang sugat. Nanay, ayos ka lang ba? Ayos lang. Pagod lang talaga. Ikaw talaga. Magpahinga ka kasama si kuya. Tara na. Nanay,
Mas mabuti kung agad. Maghanap tayo ng paraan magdiborsyo kay Lee Jen. Paalisin siya nang walang dalang kahit ano. Sa mga binibentang item na ito, wala bang gusto mo rito? Kuya, gusto kong lumabas sandali. Pasensya na. Ayos la. Binibining Lee Jining. Kasama lang ako ni Kuya sa auction. Kilala ka mo ako? Ikaw ay? Mula sa Fu family. Fu, yun. Siya yung nasa libro. Si Fu yun pininsala ang paa niya ni Fusi. Ito ang dahilan na nagpasimula ng gulo sa Fu family. Kaya pala, si Fusi, pasensya na. Masyado akong matagal na nawala. Mag-aalala siguradong ang kuya ko. Umalis na muna ako. Paalam, Fusi. Kung alam kong makakasalubong si Fu yun, dapat nanatili ako kasama ang kuya. Tahimik na nanatili sa auction. Lahat nandito ngayon. Sumasali lahat sa auction. Hindi kasi ako mahahanap ng kahit sino. Grabe, nagsisigaw ako walang sumasagot. Ni ang lupa, hindi tumutugol. Lee Jining, anong pagmamadali mo? Sumunod ka na lang sa akin. Kung hindi, wag mong masisi kung hindi ako maging maamo. Anong balak mong gawin kung hindi ako maamo? Anong balak mong gawin kung hindi ako maamo? Kuya Fujuye, isa lang siyang babae. Kung gusto mo, sabihin mo lang bilang nakababatang kapatid. Ibibigay ko sa'yo. Bakit ka pa magagalit ng sobra? Umalis ka. Bumalik ka sa Fu family. Kung magkakaroon pa ng susunod na beses, hindi ako makakatiyak. Baka pati ang isang binti mo ay maging pilay na rin. Naku, baka sobra lang akong seryoso kanina. Natakot siya. Kanina, ikaw. Ang jawline niya, ang mukha niya, ang baywang niya. Perfect talaga ang lalaking ito. Sayang, useless lang pala. Ganito kagwapong lalaki, hindi pa sa akin, kundi para sa ibang lalaki. Sakta ng puso ko. Kasi pinaglaban pa siya ng CEO, bakit hindi niya nalang gamitin ang pagkakataon at mag-declare ng feelings? Anong ginagawa dito nagpapalit-palit ng ekspresyon? Fujuye. Tapos na ang auction. Hindi ako makita ng kuya ko. Mag-aalala siya. Salamat muli sa nangyari ngayon. Si Fusi, palagi niyang. Kasama itong si Gao Yuan. Baka naman sila. Alam mo na, yung mga mayaman, kakaiba ang trip. Baka sila yung tipo ng nagpapaka-flash. CEO. Bukas aalis ako abroad, business trip. Opo. Mag-iisa ka nga alis? Ikaw mismo ang nagalok. Fuji, gusto ko to. Gusto ko rin dito. Gusto mo ba? Gusto. Para sa'yo lahat. Fusi. Lijani, ikaw ang kusang pumasok. Huwag kang iiyak. Nangarap ako ng malibog na panaginip. At kasama pa si Fusi.
Ang maliit na pekeng inosente, hindi na nakatiis. Panahon na ba para atakehin ako? Ninakaw pa niya ang pulseras na regalo ng mama. Sayang naman, Limeng. Para pigilan ka, lahat ng nasa kwarto ko pinalitan ko na. Peke lahat. Ano man ang plano mo, tiyak na magiging walang silbi. Mama, ito ang inihanda ng doktor ng pamilya. Vitamin para sa inyo. Salamat sa pag-aalala. Hindi ito vitamin. Ito ay gamot para sa isip. Kapag umiinom ang matatalsik na tao ng madalas, posibleng maging baliw sila. Mama, ayos ka ba? Ayos. Ayos lang. Medyo nahihilo lang ako. Medyo hindi matatag ang kamay ko. Buti, hindi pa niya naiinom. Si Limeng, pinalitan ng vitamins na madalas iniinom ni nanay. Nilagyan niya ng gamot para sa sakit sa isip. Kaya, kalaunan, nawala ang bait ni nanay. At namatay siya nang lumala ang kondisyon. Nanay lahat, kasalanan ko. Babalik ako. Kukuha ako ng panibago. Hindi na kailangan. Ayos naman ang katawan ko. Hindi ko kailangan ng anumang gamot. Ate, dati akong nagtatrabaho sa botika. May alam ako sa gamot. Bakit hindi ipakita mo sa akin ang mga tableta? Ako na ang kukuha ng gamot para kay nanay. Hindi na kailangan. Ikaw nga, nagtatrabaho sa botika, paano ka makakabagay sa propesyon ng doktor ng pamilya? Nanay, kung ayos ka naman, uuwi na muna ako para magpahinga. Hindi na kita aabalahin. Nandito ako. Walang sino man ang mananakit kay nanay. Kinang, ito ang paanyaya mula sa Bai family. Inaanyayahan kayo at ang dalaga. Bukas ng gabi, pupunta kayo sa isang salo-salo. Ang anak na babae ng Bai family, si Bai Yao. Siya ang babaeng kinaluluhuran ng kuya. Minsan, naglalakad siya sa kalsada. Halos mabangga siya ng sasakyan. Si kuya ang nakakita noon. Itinulak niya si Bai Yao palabas ng daan. Nailigtas niya siya. Pero dahil dyan, nawala ang kakayahan ng mga paa niya. Ano? Pero ang aksidente na iyon, talagang inayos ni na Bai Yao. Kasama si kurakot na tatay, si Li Jen. At pati ang anak niyang ipinanganak sa labas, si Li Shun. Nagkasanib sila para magplano. Target nila ay si Raan at si Baking si kuya. Lahat ng ginagawa nila para makuha ang mga shares ng kumpanya ni kuya. Hindi maipapaniwala si Li Shun pala. Siya rin pala anak ni Li Jen. Hindi ko papayagang ludurain si Lian. Hindi ko hahayaan siyang mawalan ng mga paa. Mama, Pagod ka siguro sa biyahe. Napakahirap. Manatili ka muna rito ng ilang araw. makakapagpahinga ako ng ilang araw. Ito ang kapatid mong babae, di ba? Kumusta kuya? Kakakatong narinig ko kanina sa pintuan. Sinasabing sina Yao Yao at Li Shun ay may plano laban sa akin. Dahil sa aksidente, nawala ang mga paa niya. At kung makukuha nila ang shares ng kumpanya ko, sinasabi ba yun ng kapatid ko? Kuya, mataas at gwapo ka naman. Tahasan at mabilis kumilos. Sayang naman kung lagi na lang nasa wheelchair. Bumalik ka ba galing biyahe? Dumating ka para dumalo? Sa handaan ng Bai family, di ba? Oo, nakakuha ako ng paanyaya mula sa Bai family. Pupunta ako sa kanilang salo-salo. Kailangang pupuntahan ko ang handaan. Titikman ni Bayaw ang kuya. Papaniwalaan niya si kuya na may gusto si Bayaw at iibigin siya ni kuya ng todo. Lalabas ko talaga ang tunay na mukha ni Bayaw. Ipapakita ko kung anong klaseng chismosa siya. Hindi. Hindi ako naniniwala kay Yao Yao. Mula pa noon, niloloko niya ako. Ang ganda mo ngayon ha.
Kumain ka pa, ha? Kumain ka pa talaga. Mrs. Ray. Uy, Linjing yan. Nakarating na kayo. Ito si. Ito nga. Siya ang tunay kong anak, Li Zining. Noong bata pa siya, nawawala siya ng hindi inaasahan. Kakarating ko lang siyang maibalik. Wala naman eh. Ang pogi. Ganda ng batang to. Parang ikaw nung kabataan mo. Medyo magkamukha nga. Pero ang aura nito hindi kasing ganap nung panahon mo. Malayo talaga. Matandang babae. Nangangagaw ng atensyon. Hindi talaga ako papayag. Papakasalan ng kuyang si Bayaw. Matagal nang kumakalabit si Bayaw kay Lishun. Nagkakalabit na sila. Bakit nagustuhan ng kuya si Bayaw? Dahil nung bata pa siya sobra siyang gwapo. Parang babae nga. Pinagtitripan siya ng mga kaklase. Si Bayaw ang nagpapaalis sa mga nang-aapi. Kaya siya ang naging wife mo ng kuya. Kinalimutan na ang iba siya lang ang laman ng isip niya. Linjing yan ngayon, nahanap mo na ang tunay mong anak. Pero huwag mo ring pabayaan. Si Limeng, kahit inampon lang kailangan siya'y tratuhin ng maayos. Dahil sa amin, na galing sa ganitong angkanang importante ay magandang reputasyon. Siyempre naman, kung susunod siya. Kami hindi namin siya padarurugin. Tinawag kitang nanay ng napakaraming taon. Wala ka bang kahit kaunting dangan? Wala ba akong iniwan ng kahit kaunti? Ginangbay? Ang siyaw-yaw. Nasaan siya? Tingnan ang ekspresyon niya. Hindi niya gagawin. Tila kasama niya si Lishun. Kailangan kong pumunta at abalahin sila. Sa ganitong mahalagang okasyon si Bayaw, kasama si Lishon, nakikipagtagpo siya sa anak na ipinanganak sa labas ng kasal. Mukhang kurakot si Lijen. May lihim siyang ugnayan sa Bai family. Sa likod ko. Mama, gusto kong pumunta roon sandali. Mag-ingat ka. Opo, alam ko. Huwag kang mag-alala. Si Lian, sunod-sunuran lang sa akin. Kapag naaliw ko lang siya ng kaunti, magiging tapat siya sa akin. Pagdating noon, ang mga shares na hawak niya mapupunta sa atin. Iyan sina Bayaw at Lishun. Ang lapit naman nila. Naghalikan pa sila. Lishon, dahil sa'yo, sa harap ni Lijen na tanga, nagpanggap akong gusto siya. Nilaro ko pa siya. Huwag mong kalimutan, ang ipinangako mo sa akin, pag nagtagumpay tayo, kailangang ikasal ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha mo na ang shares mula kay Lijen, magkakasal na kami. Ganitong live, hindi pwede ako lang. Nakakasilaw pag ako lang. Kailangan kong gumawa ng paraan. Mahikayat ang mga tao sa unahan. Kailangan madala silang lahat. Boss, si Miss Lee, ipapakalat ba niya to sa lahat? Tulungan siya. Sige. Saludo ako sa'yo. May problema. Anong nangyari? May nahulog sa pool. Magpatuloy kayo muna. Titingnan ko nga. Tara. Nanay, tingnan din natin ang gulo. Sige. Sino yan? Sino ang nahulog sa pool? Kuya Lishun, dahan-dahan ka. Umalis. Alis na kayo. Huwag papasukin ang sino man dito. Tingnan ninyo. Ginangbay, sino ang nahulog sa pool? Tingnan natin. May maitutulong ba kami? Ginangbay, wag talaga. Huwag kayong magalangan. Walang anuman. Anong gagawin natin ngayon? Ay, lagot na. May magandang eksena. Kuya Lishun, Dahan-dahan lang. Ginangbay ang katulong ninyo. Bakit sa tanghali pa? Gumagawa ng ganyang bagay sa bahay ninyo. sa labas kasi. Maraming tao ang dumaraan. Ganun lang ba? Ang bilis naman ng pagkilos niya. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Mas mabuti ay pumunta muna kayo sa banquet hall. Huwag hayaang maabala ang gabi ninyo. Ang magandang mood ninyo.
Tara na, bakit ang tapang pa rin niya? Anong nangyayari? Paano ko narinig na may nahulog sa pool? Isa lang tong hindi pagkakaintindihan. Ang katulong namin yon. Inakala niyang iyon ay isang manikin. At ang aso ni Bayaw, inaakala niyang tao iyon. Di ba nagtapon lang ako ng manikin? Paano may aso na nahulog? Baka tinutulungan ako ng langit. Sino ang gumawa niyan? Dahan-dahan. Anong tunog yan? Sino yan? Pero huli ka na maghanap eh. Ngayon talagang gagawin ko to. Ibubunyag ko ang tungkol kay Lishun at ang kay Bayaw. I-lockdown ko na silang dalawa. Ganyan. May irita si kuya. Di na niya kailangang pakasalan si Bayaw. Di na niya kailangang ipakasal. Sino pa ba matagal nang kasama si Lishun at si Bayaw ay nasa kanya na? Bayaw at Lishun. Yun ba ang nakita ninyo kanina? Wala. Wala namang ingay. Anong paikot-ikot ginawa mo? Lumayo ka! Magpapagulo ka sa handaan ng Bai family? Parang ayaw niya ng mabuhay. Tingnan ninyo, ayusin ko siya. Huwag mong gawin yan. Tara, umalis na. Gusto kong makita. Sino ba talagang nagkakagulo ngayon sa loob ng Bai family? Yaw! Lishun! Kayo! Ikaw! Gago! May mukha ka pa bang umiyak? Tingnan mo ang ginawa mo! Kung itong nangyari ngayon at hindi natin maayos na lulutasin, hindi lang ang dangal ko ang mawawala. Maaabot din nito ang galit ng Bai family. Nagtatayo siya ng kaaway sa sarili. Sinong Bai? Ginang Bai. Ako ang nagkamali rito. Sa totoo lang, ako at si Bayaw matagal na kaming magkasama. Dati walang pagkakataon na makapunta ng personal. Ngunit pag uwi ko ngayon, ihahanda ko ang dowry. Personal akong pupunta para humingi ng kanyang kamay. Lumantad ang tunay na mukha ni Bayaw. Kung ganito ang nangyari, ang kuya hindi sana siya mamahalin ng lubos. Hindi rin sana mawawala ang kanyang shares dahil sa kanya. At hindi sana siya muling naging may kapansanan. Ate, salamat. Dahil nakita ko na ang tunay na mukha ni Bayaw. Lahat. Pasensya. Ang Bai family ay kulang sa pag-aliw ngayong araw. Maaari na kayong umuwi. Tara na. Ang nangyari ngayon halata. May nag-set up nito. Huwag ninyo akong hayaan malaman kung sino ang may gawa. Kung hindi, hindi ko siya patatawarin. Fujuye. Pasensya. Napabayaan kayong tanggapin ng Bai family. Walang anuman. Si Fusi palagi siyang malamig at walang puso. Bakit nagkaroon ng oras siya ngayon? Dumating para makisawsaw sa gulo. Li Jining, pagod ka na siguro ngayon? Baka mas mabuti mo nang magpahinga ka sa kwarto. Mamaya ipapagawa ng nanay sa mga katulong. Padadalhan ka ng masarap na pagkain. Sige. Sabihin mo sa pangalawa na pumunta sa Silid Aklatan. Opo. Nanay, bakit tayo pinatawag ngayon? Ang pinatawag ko sa inyo ngayon ay tungkol kay Li Jining. Tungkol sa mga naiisip niya sa heart voice niya. Siguro narinig niyo rin, di ba? Hindi ba ka? Nararinig ka rin? Opo, narinig ko rin. Nang sunduin ko ang kapatid ko, narinig ko yun sa daan. Tungkol sa heart voice ni Jining, nakakabaliw nga. Huwag ninyong sasabihin kay Jining at huwag rin sa iba. Kapag may nakaalalang tao, maaaring masaktan si Jining. Huwag kang mag-alala, nanay. Hindi namin sasabihin. Kahit hindi ko maintindihan kung bakit nabibigyan siya ng kakayahang makita ang hinaharap, ang tungkol sa heart voice niya, kailangan nating paghandaan. Ang nangyari ngayon sa Bai family lahat yon gawa ni Jining. Ginawa niya yon para tulungan ng kuya, para mabago ang sitwasyon. At higit sa lahat, ginawa niya para tulungan tayo. Baguhin ang kapalaran. Walang problema, mama. Hindi ako yung tipo na susunod lang ng walang alam. Alam ko, ang ginawa ng kapatid ngayon, para lahat yun sa akin. Pero ang mga bagay na to, hindi pwedeng pasanin niya. Isang babae lang siya, ang ating kapalaran. Dapat tayong mismo ang magbago. Mula ngayon, itong mga bagay, kami na ang bahala. Protektahan natin si Li Jining. Hindi na siya dapat utangin pa. At lalo na, huwag na siyang pababahalain pa namin. Tama. Iingatan namin siya. Tungkol kay Li Jining, kung siya'y nakakahula ng kinabukasan, at tungkol sa kanyang sinisithing puso, huwag natin ipaalam. Itago natin sa sikmura, habang buhay. Huwag hayaang malaman ng iba. Kapatid, ate, lalabas tayo, ha? Naku, nakakabahala nga ang nangyari kahapon. Nagdesisyon ako, sa mga susunod na araw, hindi mo nalalabas. Tama naman. Nakakatakot nga. Babae tayo.
Kailangan nating ingatan ang sarili. Kung hindi, hindi mo alam kailan ka mabibiktima. Tama naman ang sinasabi mo. Kung ganoon, mananatili na lang ako sa bahay. Kasama kita maglaro. Hindi ako lalabas. Okay ba yun? Hindi ka pa rin sumusuko, ah. Bini, ito po ang inutusan niyo ang araro. Sinasabi ko na mula yan sa probinsya. Ginagawa pati ang mga maruruming gawain. Anong ginagawa mo? Siyempre, magtatanim ng mga bulaklak. Tama, ate. Hindi mo ba sinabi na sasamahan mo ako? Halika, sumama ka. Ako ang primadang anak ng pamilya Lia. Sino ba ang gagawa ng murang trabaho na yan? Mukhang hindi mo pa nauunawaan. Ako ang tunay na primadang anak ng Lee. At ikaw, isa ka lang inampon. Ako ang totoong malaking anak ng Lee. Ano ka pa ba naman? Wala pa naman akong natatanggapang pera mula kay Lin Jingyan, ang matanda. Ang usapin na, ako ang anak na tunay ng tatay. Hindi pa pwedeng ilantad. Bahala na. Wala naman. Umalis na muna ako. Kapag nakuha na ni Papa ang Lin family at ang kumpanya at pera ng Lee family, lahat ay nasa kanyang mga kamay. Tapos, ipapalayas niya ang nanay mo. Ako na mismo ang Lee family. Ang nag-iisang malaking dalaga ng Lee family. Nanay! Shining, halika. Umupo ka sa tabi ng nanay. Narinig ko nito, Seri Koongko, mga nakaraang araw. Palaging dumarating si Limeng sa'yo. Oo, palagi siyang pumupunta sa akin. Pero sandali lang, aalis agad siya. Pagpunta niya, palusot lang yon. Ang tunay niyang intensyon ay bitagin ako. Binigyan natin siya ng napakagandang pagkakataon. Kung walang kwenta siya, huwag ninyo akong sisihin. Oo. Shining, may sasabihin ng nanay sa'yo, si Bayaw, at si Lishun. Mag-engage na sila. Talaga? Ang ganda naman. Kung may pagmamahal, nagiging mag-asawa sila. Sa ganyan, si Kuya at si Bayaw, hindi na magkakaroon ng anumang ugnayan, pero dapat pa rin tayong mag-ingat sa kanila. Maghanap tayo ng ibang paraan para kay Kuya. Kailangang kumilos laban sa Kuya. Kuya, pangalawang Kuya, nanay pasensya na. Lalabas muna ako ng ilang araw. Babalik ako kapag nagsaya na ako. Kuya, ang bunso, umalis ng bahay. Hindi ba talaga tayo gagawa ng kahit ano? Hahayaan natin siyang ganun lang umalis? Mas mabuti nga na lumabas siya. Sabi ni nanay, marami kasing gawain ngayon. Pinayagan siya maglaro ng 2 araw. Isipin na lang na nag-distract siya. Boss, umalis daw sa bahay si Miss Lee. Punta raw siya sa bar. Nag-hire siya ng male model. Mukha siyang hindi bata, pero ang tapang naman niya. Ate, Umiinom siya. Matagal na akong nasa loob ng libro. Wala pa akong na-enjoy ng todo bago ako pumasok sa libro. Ako lang ay isang masisipag na empleyada. Walang oras para maglibang. Ang nanay ni Limeng, matagal na siyang balo. Kahit na kay Lishan, may lihim silang relasyon. Pero sa likod, marami rin siyang kaibigan. Ang bar na to, pag-aari ni Lishun. Sa totoo lang, madalas siyang maghanap ng mga lalaki para sa nanay niya. Kahit si Lishun, sa ibabaw anak ni Lijen daw siya. Pero sa totoo, hindi alam kung anak ni Jiang Qi siya. Sinong lalaking nilaro niya at ipinanganak na ba yung bata? Ang guwapo ng binata. Ang katawan niya, ayos naman. Inalagaan niya ang ate ng mabuti. Hindi kayo maiiwan, may makukuha kayo. Kapag nandoon ang nakakabining video na to, may hawak na tayo. Gagamitin natin siya bilang baraha laban kay Jiang Qi. Mama, yung sinabihan niyo akong ayusin, inaayos ko na lahat. Si Lishun, natukso nga siya. Nawalan siya ng lahat na pera. Mahiniram pa siyang mataas na interes. Ngayon, siguro umiyak na siya at kumakausap kay Lijen para humingi ng tulong. Ang Lee family wala ng pera. Matagal na. Sila sa Lin family ang madalas tumutulong. Hindi na katulad ng dati ang kalagayan nila. Babalik na mamaya ang kapatid natin. At siguro, hindi na namin siya mahuhuli ng lihim na to. Maliwanag na malalaman niya prima o huli. Si Li Jining, hindi basta-basta tinatago. Yung kapatid mo naman, ang tapang niya, sobra. Mahal, may malaking problema tayo. Nag-invest ako sa isang proyekto. Naligaw ako ng 50 milyon. Alam mo naman, ang daloy ng pera ko ngayon.
Wala namang ganyang kalaki. Makipag-usap ka muna sa Lin family. Magdala ka ng 50 milyon para sa akin. Wala akong 50 milyon. Matagal na ang Lin family namin. Palagi naming tinutulungan ang Lee family ninyo. Hindi na ito kasing lakas ng dati. Ang shares ng Lin family hindi mo ba meron pang 20%? Baka ibenta mo muna ang ilan. Maaabot rin ng ilang pung milyon. Pantakip muna sa utang. Tayo, bilang mag-asawa ang kumpanyang ito ng Lee family, hindi ba sa'yo rin? Iiwan mo lang ba itong masira? Sinabi ko na, wala akong pera. Wala. Mukhang ayaw mo talaga magbigay. Tayo bilang mag-asawa matagal na. Ganito ka na lang. Wala kang puso. Wala akong 50 milyon. Pero, ibebenta ko lahat ng alahas ko. Siguro may 5 milyon iyon. Pero may kondisyon ako. Gusto kong maghiwalay. Maghiwalay? Basta sasang-ayon kang maghiwalay, ang 5 milyon na ito, mapupunta sa'yo. Hindi pwede. Dahil nagpakasal ka sa akin, bahagi ka ng pamilya Lee. Ang perang ito, kahit ayaw mo, ibibigay mo. Hindi ka papayag sa diborsyo. Ang anak mong ipinanganak sa labas ay pwedeng gawing kolateral o paputulan ng kamay at paa. At sina Jiang Qi at Li Meng, hanggang kailan pa para makaupo sa posisyon? Anak na ipinanganak sa labas? Ano bang sinasabi mo? Si Jiang Qi ay hipag ko. Anong ginalaman niya sa akin? Ako ba'y nagsisinungaling? Hindi mo ba alam? Gusto mo na sina Jiang Qi at ang anak mo na nasa labas ay mabuhay ng maayos? Kaya, maging tapat. Pirmahin mo ang kasunduan sa diborsyo. Kung hindi, ipapakita ko sa iyo ang ibig sabihin ng nauuwi sa wala ang lahat. Itong mga bagay na ito, paano mo nalaman? Kailan mo nalaman? Sige. Pag-iisipan ko muna. Nakuha ko na ang video. Anong dapat kong gawin para matikman nila ang bunga ng kanilang kasamaan? May lalaking may dala ng gamit mo. Sabi niya, kasintahan mo raw siya. Ako. Boss, kakabalita lang ang mga tao natin. Sabi, may problema na naman si Li Jining. Anong problema? Hawak ni Fuyo ng pulseras ni Li Jining. Sabi niyang inangkin siya ni Li Jining. Walang responsibilidad. Sabi niyang ipapangasawa niya siya. Ngayon, nagpapalabas siya ng gulo sa bahay ng Li. Naghahanap ng kamatayan. Bakit hindi pa lumabas si Li Zining? Baka napagkatapos siyang tanggapin ng Lee family. Tinataboy niya ako dahil pilay ako. Pero kahit ayaw niya sa akin, pakilabas mo siya. Kuninin mo ang pulseras at dalhin pabalik. Wala nga talaga si Li Juneng. Gusto mo, hanapan ko pa ulit. Boss, umakyat ba tayo? Dalhin natin si Fuyun. Huwag magmadali. Kahit baliw ang ginawa ni Fuyon, lumaki siya sa Fu family. Hindi siya bobo. Sigurado may ibang plano pa siya. Fuyun! Walang katotohanan yan. Pinapahamak mo ang pangalan ng anak ko. Pwede kitang kasuhan. Kamakailan, ako at si Li Jining, nagkita kami sa auction. Inabot niya mismo sa akin ang pulseras na ito. Akala ko noon, ito ang senyales sa pakakasalan ko siya. Kaya naman, nagpunta ako ng may daladalang dowry. Pulseras. Li Zining, lumabas ka na. Mas mabuti siguro na tignan mo muna ang pulseras na hawak mo. Ano ngayon? Hindi ka pa rin natuto. Mula nung naputo lang paa mo, wala pa ring alam. Gusto mo ba? Sampalin pa kita sa paa mo 2 pang beses. Tata! Li Zining, talagang ganun ka pa rin, na iniiwasan mo raw ako dahil may kapansanan ako. Hindi ko sinasabing ayaw ko sa'yo dahil may kapansanan ka. Ayaw ko sa'yo dahil... Tingnan mo naman. Ito ang pulseras na galing sa nanay ko. Yung hawak mo, peke yan. Parang sinubukan mong kopyahin ang estilo ni Fusi. Buka na nga, peke ka pa ring murang peke. Hindi ko inakala na may tinatago pa si Li Jining. Pero itong pulseras na ito, paano napunta sa mga kamay ni Fuyon? Ba't ibinigay ito ni Li Meng? Paano nga sila nagkakontak ng lihim? Li Jining! Tumigil ka na! Ji, Fu. Ang anak ko na ito ay sobrang palamunin ko. Galing lang sa probinsya. Wala pa sa tamang asal. Tatay, hindi mo ako dapat awayin. Dahil gusto mo sa anak na ipinanganak sa labas ng kasal ni ate. Sinasadya mo lang akong awayin. Totoo ang sinasabi ko. Ako,
May mali ba sa ginawa ko? Walang kwenta. Anong pinagsasabi mo? Ang ate mo inampun ko sa alagaan. Lahat naman ay alam nito. At saka, ang pinag-uusapan ngayon ay ang kasal mo kay Jifu. Huwag isama ang ate mo. Totoo ba? Kung gayon, tatay, dahil gusto mo kay Jifu, ibigay mo na ang magandang kasal na ito sa ate ko na lang. Hindi pwede. Naintindihan ko na. Baka sa tingin mo, si Jifu ay pilay, kaya hindi mo kayang pakasalan siya ng ate ko. Tatay, paano mo ako pinapayagang magpakasal sa kanya? Mama, diba? Bumalik ako para sa kaarawan ng lola. Para makuha ang posisyon ng namumuno sa Fu family. May lakas pa rin ang Lee family. Magagamit ko sila pansamantala. Hanggang ngayon, si Fu Si, di pa lumalabas ng matagal. Malamang, si Li Jining sa puso niya, hindi ganoon kahalaga. Sulitin na natin ang pagkakataon. Pakasalan si Li Men. Hindi naman sila malulugi. Ang pangalawang dalagang Lee, ang ganda niya. Ang panganay naman ng Lee family, di rin naman pangit. Ginoong Lee. Hindi pa opisyal na magdaos ng press conference para tanggalin ako sa papel. Pa rin akong lehitimong miyembro ng Fu family. Ginoong Fu ano ba? Sinasabi ninyo. Ginoong Fu. Napansin ninyo si Limeng. Mapalad siya. Ginoong Fu. Pakiusap. Hindi dapat husgahan ang itsura ni Fu Yun. Siya ang kusang nagpunta at gumawa ng kaguluhan. Pinilit gamit ang pera si Tatay Lee na ibenta ang anak. Naku, para bang para makahuli ng atensyon ng sino? Sa libro, siya kasi. Napagtagumpayan pa nga niyan si Fusi, kaya dapat pag-ingatan. Pangulo, mukhang dito, hindi na kailangan ng pag-intervene ninyo. Si Limis na mag-isa. Kayang ayusin to. Matalino siya lagi. Ayusin mo ito. Paraan mo kay Limeng at Fuyun. Bigyan mo sila ng leksyon. At yung pulseras naman, sirain mo na. Aba. Binubuhay ko ng papuri kay Limis. Kayo naman, Pangulo, parang mayabang. Mama, si Limeng, mukhang siya mismo, nagkakagulo at napahamak. Ayos, naresolve na si Limeng. Susunod na ang mga kuya. Hindi ko alam sino naman ang susunod na gagawing target ng kurakot nating ama. Alin sa mga bobo kong kuya kaya yon? Sige na, Chining. Tigil ka na sa pag-iisip niyan. Bukas, ang kaarawan ng matanda sa Fu family. Mag-ayos ka ng mabuti. Dadadala kita ng mama para pumunta. Birthday party? Oo naman, malapit na. Kaarawan ni Fu Juye. Sa handaan, nagkaroon ng gulo sa Fu family. Nag-aaksidente si Fusi at nawalan ng malay. Si Fu Yun ang pumalit. Malaking reshuffle sa negosyo. Lahat ng nakipagtulungan kay Fusi pinilit ni Fu Yun na alisin. Pinilit silang mag-bankrupt at niliquid. Ang Lin family ay isa sa mga napilitan. Sa huli, tuluyang nag-liquidate. Dahil doon, nagkaroon ng atake sa puso ang lolo. Naging nasa vegetative state siya. Nasa vegetative state. Hindi pwede. Hindi natin dapat hayaang magtagumpay si Fu Yun. Kailangan kong iligtas ang Lin family. Chinya? Ito ang state ng Fu family. Ang usaping ito hindi pwedeng isali ang tatlong kuya. Hindi sila dapat mahila sa gulo. Si Futsi ang perpekto para rito. Hindi siya nasugatan kundi napahimatay. Mas mabuti kung siyang magliligtas sa akin, di ba? Paano ako makakapasok? May naiisip ako. Tumalo ng bakod. Sir, si Li Jining ay naghahanda mula sa likurang pinto. Papapasok siya sa pamamagitan ng pagtalo ng bakod. Anong ginagawa niya rito? Hindi ko rin alam. Ipasok ba natin siya ngayon? Hindi na kailangan. Buksan ang likurang pinto. Bigyan ng isang araw na pahinga ang mga katulong sa manor. Huwag ninyo silang trabahuin bukas. Huwag ninyo akong istorbohin kung walang importante. Boss, ano po ang balak nyo? Mag-iisa po ba kayong magdalawa ni Li Jining? Nasa Fu family manor pa nga ito. Ang security dito, sobra namang hina. Ang weird. Ang Fu family nga. Bakit parang walang tao dito? Naku. Grabe. Mama ko. Akala ko, nangilipit na ang decor ng Lee family. Akala ko, sobrang kislap na.
Pero teka, mas sobra pa pala ang Fu family. Hindi ko maintindihan ang mundo ng mayayaman. Nakakabigla talaga. Baka naman, nandun si Fusi sa itaas. Ang kakaiba nito. Ang laki ng villa. Na to bakit wala ring anino ng tao? Baliw ka ba? Naglalakad kang halo-halong tahimik pa. Alam mo ba, takot na takot ang tao kapag sinusuntok siya. Talagang nakakatakot siya. Ay naku, mawawala na ako, madadakip ako ni Fusi na nasa gitna. Hindi ako dapat mapasama sa kanya bilang isang magnanakaw na pumasok sa bahay. Tapusin niya akong pahirapan, basagin ang paa, at itapon. Ang binti ko! Hindi ba talaga ito matitipid? Pero, sabi nga, talaga namang ang katawan niya, ang ayos sobra, ang abs niya, ang dibdib niya. Grabe, parang naglalakad na hormon. Bitawan mo ako. Li Jining, pinaghirapan ka para dito. Pumunta ka pa sa bahay ko para lang sumagad sa aking bisig. Sino ang sumagad sa bisig? Kanina pa, umaga pa lang, bakit ka naliligo? At suot mo pa? Ganito ka explicit? Walang hiya ka naman. Tanong ko nga, Li Jining, na may hiya? Palihim na pumasok sa bahay ko para manood lang ng pagligo ko? Para manood lang ng pagligo ko? Panunokso mo? Tuwang-tuwa ako sa paningin. Okay ba? Ang katawan niya, sobra. Sayang kung hindi tinitingnan. Ang dibdib niya, ang abs niya. Hindi lang ako tumitingin. Nananaginip pa akong kasama kita. Paano naman? Pumunta ako dito. Siyempre may seryoso akong dahilan. Naglakad-lakad lang ako sa loob ng bahay niyo. Isang katulong man lang ay wala sa makita. Kahit di sinasadya, nakapasok ako sa kwartong ito. Sino bang mag-aakala? Paliligo ka pala ng maaga? Hindi ba may kailangan ka sa akin? Fujuye. Pumunta ako rito ngayon. Gusto kong pag-usapan ang pakikipagtulungan. Bakit mo naisip na may chance kang makipag-partner sa akin? Hindi naman yan ang usapan. Kung magko-cooperate tayo. Nakadepende sa impormasyon ko kung worth it man o hindi. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sige, sabihin mo. Kung makakapagligtas sa iyo ang info ko, sana sa hinaharap, ako at ang nanay ko, pati na ang kuya ko, kung may maging problema, hiling po namin ay makatulong ang Fujuye. Anong impormasyon? Sa kaarawan ng matandang ginang ngayon, mag-ingat ka sa mga kamag-anak mo. Lalo na sa mga babaeng, parang walang danger sa tingin, ngunit magandang itsura. Kung hindi, ang buhay mo, kalahati na lang ang matitira. Tamang sinabi mo. Saan ka nakatingin? Saan nga ba? Kung isipin mo naman, maganda naman ang itsura ko. Bakit wala siyang pakialam sa akin? Walang kahit anong interes. Baka gusto niya mga kalalakihan nga. Sayang naman. Sa itsura niya, akala ko maganda ang dating. Wala naman pala. Fusi, kung alam ko lang naman, hindi na sana ako papalapit sa'yo. Sa nanay at kuya ko, pwede naman akong gumamit ng ibang paraan para i-save sila. Hindi nga sana ako dapat dumating ngayon. Sana pinabayaan na lang kita sa party at mahulog sa intriga hanggang halos mawalan ng buhay. Ipagpapauwi ka niya ni Gao Yuan para ihatid ka sa bahay mo. Salamat, Fujuye. Pero mag-iisa na lang akong uuwi. At isa pa, mag-ingat po kayo sa bahay, CEO. CO, umalis na ang Miss Lee sa likod na pinto. Suriin si Fu Yun. At sino-sino ang nakikipag-ugnayan sa kanya. Sige po. Sa oras na ito, natutulog na sana ang nanay. Miss, nandito na ang madam sa sala. Hinihintay ka na?
Ay nako, tapos na. Yung pagpunta ko sa full family estate, sana hindi malalaman ni Mama. Mama, At alam mong umuwi ka. Saan ka napunta? hindi ko masasabing kay Mama. Pumunta ako sa full family estate para hanapin si Fusi. Sinabihan ko siya na mag-ingat sa full family para magamit ang pabor na yon para tulungan ni Fusi ang Lin family. Sikat si Futsi. Kung malalaman ni Mama na hinanap ko siya, hindi ba lalong mag-aalala siya? Ah, si Li Jining pala. Para iligtas si Fu Juye at baguhin ang kapalaran ng Lin family. Sige. Mula ngayon, paglalabas, mag-ingat ka. Huwag kang umuwi ng huli. Alam ko na. Salamat, Mama. Ginang, Binibini. Dumating si Ginang Jiang. Siguro para sa kasal ni na Fuyun at Limeng. Si Fuyun, isang pervert. At pilay pa. Siguradong pupunta siya sa kurakot nating tatay para maggulo. Kung hindi niya tayo istorbohin, bahala na siya. Lin yan. Jiangqi. Tahimik ka muna. Dito sa bahay na ito. Hindi ito bahay mo. Tandaan mo yan. Ling yan. Si Mengmeng anak mo rin? Paano mo nagawang? Ipakasal mo siya sa isang pilay na walang pera at wala ring katayuan. Ang anak ko? Si Li Jining lang ang anak ko. Ang Limeng, anak na inampon ni Li Jen, dinala namin mula sa ampunan noong araw. Kung hindi dahil nawala si Jining, hindi namin siya inampon. Ako, ayaw ko sanang kumuha ng inampon. Dapat naman siyang magpasalamat. Kung hindi, baka nagdurusa pa siya. Nasa kung saang sulok ng mundo. Ngayon pa man, dapat niyang alalahanin yun. Pero, tama na. Hindi ko pinatalsik si Limeng mula sa amin. Ibinigay namin ang lahat na kaya sa kasal niya. Siya mismo ang naghanap ng kapalaran. Walang ibang dapat sisihin. Lin yan. Bumalik ang tunay mong anak. Tapusin mo na ang pag-aabuso sa inampun mo. Ang tigas naman ng puso mo. At si Fu yun. Kahit ipinanganak sa Fu family pero ngayon, siya ay may kapansanan na. Paano ka makapagtitiis? Ipag-aasawa mo si Limeng? Itong usapin, iyon ay napag-usapan na ni Li Jen at Fu Yun. Sila na ang nagkasundo. Bukod pa rito, ang Fu family, nagbigay sila ng malaking dowry. Kahit may kapansanan siya, hindi nito maaapektuhan ang kanyang buhay. Tama. Kahit ganon, hindi pa rin ako pumapayag. Ate, tungkol sa kasal ni Limeng, bakit ka ganoon ka-emosyonal? Akala ko kasi, na anak mo siya talaga. Oo nga. Pinalaki ko si Limeng mula pagkabata. Maagang pumanaw ang kuya mo. Wala rin akong sariling anak na babae. Kaya itinuturing ko siyang parang tunay kong anak. May kasalanan ba kung inaalagaan ko siya? Ate, biro lang naman ang sinabi ko. Bakit ka naman kinakabahan? Matagal na ang pagpanaw ng kuya. Ilang taon na ang lumipas. Kung biglang lalabas ngayon, isang malaking anak na babae, medyo nakakalokahi rin. Diba? Ang mga hindi nakakaalam, iisipin nila na ikaw yon, nalihim kang nagkaanak sa iba. Hati kuya? Ano itong ibig sabihin nito? Kahit na yumawang kuya mo, hindi ako. Magkakanulo sa kanya. May lakad pa ako, aalis muna ako. Nanay, si Limeng ay anak na ipinanganak sa labas ng kasal. Bakit hindi ninyo sila pinatulan? Oo nga. Bakit hindi pa sinabi ni Li Jen kay Jiangqi? Bakit hindi niya sinabi kay Jiangqi? Alam ko na ang relasyon nila. Tila hindi naman sila tunay na magkasintahan na di matitinag. Parang nagkakaisa lang sila. Ngayon naman, hindi pa ang tamang panahon. Kung isisiwalat ko agad, lalo lang silang magpapakita ng lantaran sa harap ko at magpapalayok pa ng kahihiyan. Ngayon na ganito, hindi ba mas maganda? Tingnan mo sila parang mga payasong umiindak. Nanay, ang talino ninyo. Sige na, malamig na ang oras. Umuwi ka na at magpahinga. Opa. Sino? Sino? Miss Lee, ang iyong pagka-alerto, nakakabilib naman. Kung umiyak ka pa ng ilang ulit,
Akala ko siguro pinaaresto ako ng mga bodyguard nila, iniisip nila na magnanakaw ako. Akala ko sinong fan na naman to na palilihim pumapasok sa kwarto ko gabi-gabi. Si Fujuye pala. Miss Lee, nakapasok ka sa bahay ko para manood habang naliligo ako? Bakit hindi naman ako pwedeng pumunta sa'yo? Ikaw ang lumapit sa akin, may mahalaga ba? Siyempre naman, may importante akong kukuwentahin. Kulang pa kalahating araw, hindi tayo nagkita. Kaya nagpunta ka agad? May nalaman ka ba? Si Fuyun, sa usapan ng dowry, nagpauwi ng kaibigan mula abroad. Pangalan niya, Senshu. Shenshu? Sa libro sinabi nila madiskarte daw mabilis siya sa kamay noong araw na nandaya siya sa kasino, hinabol siya ng boss ng kasino hanggang sa kinailangang tumakas papuntang ibang bansa. Kung siya ngayon hindi nakapagtataka kung nagtagumpay ang paglalagay ng droga, ang kapos sa pera ni Fuyun hindi naman nagastos niya para mahanap siya. Dumating ako para pakinggan ang kwento niya, ng personal. At siyempre marami akong nalaman. Pero hindi alam ni Fuyun na si Shenshu. Sa harap niya nagpapakita ng pakikipagtulungan pero sa totoo lang, ang tunay na layunin ay si Fusi. Hindi naman talaga niya gustong maglagay ng droga. Ang gusto niya sa gawaing ito ay makalapit kay Fusi at makuha ang taong si Fusi. Tama nga, ang lalaki pala'y talagang problema. Si Shenshu kay Fuchi, mahal na mahal talaga siya. At si Fusi naman grabe, klarong hindi naman siya mahilig sa babae. Bakit pa niya pinaghahagilap? Hindi ko naman hinahagilap ang sinumang babae. Bukod pa rito, sino ba ang nagsabi kay Lee Jining na mahilig ako sa lalaki? Anong nangyari, Fujuye? Wala naman. Sabi sa libro, si Shenshu ay huli nang. Dahil hindi niya nakuha ang pagmamahal ni Fusi, kaya siya tuluyang nagbago. Naging kaalyado niya si Fuyun. At nilason nila si Fusi, kaya nauwi sa malungkot na kamatayan si Fusi. Kung hindi talaga pwedeng umiwas, bakit hindi payagan si Fuchi na mag-alay muna ng sarili niyang anyo? Dahil ang dangal at buhay mukhang mas mahalaga ang buhay. Ang iba, kasunod na lang. Anong sabi mo? Wala naman akong sinabi. Fujiya, sa kalagitnaan ng gabi, umakyat ka ng bakod at pumasok sa kwarto ko. Di mo alam, akala ko ginagamit mo lang ang dahilan na may importanteng bagay para makita ako. Nagtataka lang ako na sobrang nag-aalala si Lee Jining sa kaligtasan ko. Baka umibig na siya sa akin? Ano ba yan? Ako, mamahalin ka? Ang kapal ng pagmamahal sa sarili mo. Maganda naman ang mga katangian mo. Pero, hindi rin ako pangit. At si Fujuye, siya ang alamat sa mundo ng negosyo. Wapo, matapang at mabilis magdesisyon, mayaman. Kaya, kung mamahalin kita, hindi naman dapat ikagulat. Bukod pa rito, sa circle natin, ang mga anak mayaman. Sino ba ang hindi gustong pakasalan ka? Ikaw naman. Ako? Ano naman ako? Wala. Tungkol sa nangyari ngayon, kung totoo nga ito, ituturing ko na may utang ako sa iyo. Pero tungkol sa bagay na ito, huwag ka na makialam. Ito ba ang matriarka ng Fu? Noong magulo ang Fu family noon, palagi siyang matatag, nakatayo sa tabi ni Fuchi. Kaya sa pagkakataong ito ng panganib, pinanood niya ng nakatitig. Namatay ang paborito niyang apo, hindi rin siya nakaligtas. Anong tunog yon? Mamatay si Fusi. Mapapahamak din ako. Pero nauna na akong sinabi kay Fusi kung mapipigilan lang ang krisis na ito. Hindi maaaksidente si Lolo. Ang batang ito, mga bagay ng Fu family, ay naglakas loob ding makialam. Lee Jining, maging maamo ka. Huwag kang magtingin-tingin. Sige, Mama. Ang tunog kanina. Siya yon. Ito ang inuwi ng Lee family. Ang batang yun. Nakakagulat, naririnig ko ang tinig niya sa loob. Totoo ba ang sinasabi niya? Ginoong Fuyun, nagbalik siya na may kasamang babae. Nandito na. Andito na ang tampok ngayong araw. Lola, ito ang regalong inihanda ko para sa inyo. Naway dumami ang inyong biyaya, parang dagat. At habang buhay ang inyong kalusugan. Magandang araw po, Lola. Ako si Shenshu. Kaibigan ako ni Fuyun. Ayan, si Shenshu nga. Talagang maganda siya. Huwag husgahan sa mukha. Sinasabi ng libro. Ginamit niya ang pagkakataon kay Fusi. Nilagyan niya ng gamot ang inumin niya. Ano? Nilagyan ng gamot?
Kadalasan si Fuyun ay parang pabaya lang, nakarelax. Mukha siyang party boy. Pero ngayon, ayos ang kanyang suot. Baka handa na siyang kunin ang posisyon sa pamumuno ng Fu family. Kunin ang kapangyarihan. Pagpapakamatay. Gamit ang babaeng maganda. Ayos yan. Magaling. 10 taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil kay AC. Sa akin pa, iniisip ni Fusi ang loob. Si Fuyun, may kapansanan. Hindi lang isa ang problema sa paa niya. Shenshu, eto naman, siya ang kasalukuyang pinuno ng Fu family. At siya rin ang aking ikasyam na kuya, Fusi. Kumusta, Fuji? Tingnan mo si Shenshu. Ang kapal ng mukha. May ipinhalo to sa alak. Akala ko ba matalino si Fusi? Pinagpaalala ko na nga sa kanya. Bakit hindi niya pa rin makita ang simpleng trick na to? Oh, sadyang. Naghanda na siya? Lola, medyo hindi ako komportable. Una muna ako magpahinga sa itaas. Lola, ako na rin po. Aalis muna. Nanay, may kailangan akong ayusin. Sige, ingat ka. Fusi. Fuqi. Fushi. Fujuye. Fusi, nainom mo na ang inam kong droga. Sa loob ng kalahating oras, ay hihimatay ka na. Sa akin ka na ngayon, nasa kamay ko ka na. Hindi ka makakawala. Sana akala niya, sadya ko to. Pero, masarap pa pala siyang halikan. Sayang lang, lalaki ang gusto niya pala. Akala ko ba, mga kalalaki ang paborito niya? Ligtas ang kwarto. Manatili ka rito. Hintayin mo ako. Huwag kang lalabas. Lola, pirmahan mo ang transfer ng shares. Kung hindi, hindi mo na makikita ang mahal mong apo. Ano ba yon? Puchi, anong ginawa mo kay Fusi? Pinaglagyan si Fusi ni Shenshu ang malakas na inam na droga. Hindi siya magigising agad. Noon, sinira niya ang paa ko. Ngayon, papayaran ko siya. Ang laki mong kawalang utang na loob. Hindi ako dapat naging maawain. Pinatawad ka ni Fusi noon. Kasalanan ko yun. Kasalanan ko nga. Walang maraming salita. Pirma na. Lola, Itinaksil mo ako. Hindi ko ginawa. Paano naman agad ka nagising? alam ko na ang mga galaw mo. Kaya uminom na ako ng gamot kontra droga. Tungkol naman sa droga ninyo. Para sa akin, hindi ito magdudulot ng pinsala. Lola, sa pagkakataong ito, Ang ginawa mo ngayon, hindi ko na pakikialaman. Kahit paano mo ito ayusin, sinusuportahan kita. Ito na ang kanilang tamang kaparusahan. si Fuyo na hinihinala sa mga krimen sa negosyo. Ibinigay ko na ang lahat ng ebidensya sa pulisya. Si Shenshu naman ay hinihinala sa pagsusugal at ibang krimen. Dadakpin din siya ng pulisya. Fusi, Hintayin mo lang. Ma, Ading, nandito na kayo. Dumala si Kuya na matanggap ang SMS ni Bayaw. Hanggang ngayon, wala pa siya sa bahay. Ma, unahan ko na si Kuya. Magpahinga ka muna. Abutin mo ang kapatid mo. Siguraduhing ligtas siya. Sige, hintayin ninyo ako.
Sa kwento, dito nakakita si Kuya kay Bayaw. Nabuhay siya para dalhin siya palabas. Sinasaktan siya ng marami. Kailangan pang piliting magmaneho. Ipinabalik niya siya. Pagbaba ni Bayaw, nakita nila ang isang sasakyan. Biglang tumakbo itong papunta kay Bayaw. Kinabig na ng kuya si Bayaw. At nabangga na po ito ng parehong binti niya. Boss, may problema kami. Si Limis mag-isa. Nag-iisa siyang lumaban. Pumunta siya para iligtas si Lian. Ano? Ano sa tingin ninyo? Darating ba ang panganay ng Lee family para iligtas siya? Sino ang makakaalam? Tingnan ninyo si Miss Bai. Hanggang sa nawalan na ng malay. Ang mga nasa likod nito, sadyang kayang gawin ito. Babayaan silang maghirap. Ang babaeng maganda at marikit. Hinahanap niyo ba ako? Shh! Huwag kayong magsalita. Mukhang gustong-gusto talaga. Ng panganay ng Lee family si Miss Bai. Walang kwenta ang chismis. Bitawan ninyo siya ngayon. Pwede rin namin siyang bitawan. Pero sundin ninyo ang text namin. I-transfer ninyo ang 50 million sa amin. At ibigay ang papel ng paglilipat ng shares. Pinirmahan na. Ito si Bayaw sa'yo na yan. Hindi ko inakala. Grabe, ang utak ni Kuya talagang nabighani na. Huwag kang mag-alala. Hindi magpapadala si Kuya sa babaeng nagtaksil sa kanya. Na napaloko siya. Hindi ko kayo bibigyan ng pera. Sulat ng paglipat ng shares. Hindi ko rin yun pipirmahan. Ang buhay ni Bayaw hindi mo maabandona? Bahala na ang pulis sa buhay niya. Ngayon, ako'y, tumutulong lang sa pulis na dakpin ng mga kriminal. Isang mabuting mamamayan lang ako. Pulis! Huwag gumalaw! Hindi talaga ako binigo ni Kuya. Kuya, baba na tayo. Tumulong tayo. Naku, Pusi, bakit nandito ka? Si Lian, sinabihan namin ng bitag. Pumasok siya sa kanilang bitag. Bakit ka nag-isa pumunta rito? Hindi ka ba lalong makakagulo? Naku, masyado lang akong nagmamadali. Fusi? Fusi, nasaktan ka. Li Jining, tapos ka na. Kaya mo pa ba, Fusi? Dadaliin kita sa ospital ngayon. Parang ako, na-in-love na sa'yo. Fusi, huwag kang mawawala. Hindi ba sinabi mong mananagot ka sa akin? Tinupad ko na ang pangako ko. Kaya wala kang dapat mangyari. Kailan ka nagising? Nang natutulog ka, Ngiti ka pa. Alam mo ba gaano ako nabahala sa'yo? nag-aalala ka sa akin? Sapagkat sinagip kita dahil doon nasaktan ka. Paano ako hindi mag-aalala? Hindi lang dahil sinagip kita. Boss, may dumating na balita. Si Fuyun at Shenshu nahatulan na. Mukhang di na sila makakalabas ng habang buhay. Bukod pa dyan si Bayaw ay pinaghihinalaang nagpa-setup. Dinisenyo ang pambihag. Nahuli na siya. Li Jining, gusto ko ng prutas. Sadyang ginawa niya yan, di ba? Pinapagawa niya akong maglingkod? Futsi, ganito mo ako tinitingnan? Baka naman nagugustuhan mo ako? Ano sa tingin mo? Kung talagang gusto kita, ano ang iisipin mo? Hindi gagawin niya ni Futsi. Talaga bang magugustuhan niya ako? Pero kapag natapos ko ang mission, babalik ako. Tapusin ang misyon. Bumalik. Li Jining, kahit sino ka, hindi kita bibigyan pagkakataon na umalis. Li Jining, huwag mong kalimutan yan. Pinakinabangan mo ko. Kailangan mong managot sa akin. Anong gagawin ko? Grabe, ang gwapo ni Fusi. Pababayaan mo akong umalis na ganito? Medyo masakit magpaalam.
Kain ka na lang. Sige, kain ka na. Ako muna aalis. Leiji, Ning, titiyakin kong mapapasakin ka. Lijen, pirmahan mo na yan. Gusto mo na namang maghiwalay? Naghihiwalay si Mama at ang bastardong tatay. Maghiwalay? Hindi yan mangyayari. Lijen, kung hindi ngayon, mamaya din. Kung hindi, ilalantad ko ang lahat ng kwento mo kay Jiangqi sa harap ng media. Lin Jingyan, huwag kang magpakasobra. Palayain mo na si Jiangqi. Kung hindi, tayo rin ang mapaghihiwalay. Kung hindi dahil sa mga ginawa mo kasama ng balong asawa mo, ang mga kalokohang yan at ang pagiging walang hiya mo sa pagtanggi maghiwalay, bakit ko papilitin to? Tatay, alam mo naman, ako ngayon ay asawa na Nai Fujiye sa Fu family. Kailangan mong maghiwalay kay Mama. Kung hindi, isasagot ko ang mga kaalyado mo sa negosyo na ihiwalay ka namin. Hayaan mo lang kung magbabangkarota ba ang kumpanya mo. Bastardo! Tigilan mo na ang drama. Pirma ka na. Pirmahin mo ang kontrata ng diborsyo. Sakay ka na kasama sina Jiangqi at Limeng. Labas ka ng walang kahit ano at maglaho ka. Lin Jingyan, huwag kang magsobra. Ang kumpanya ng pamilya Liako mismo ang nagtatag noon. Ibibigay ko sa'yo. Hindi pwede. Kung wala ang tulong ng pamilya ko, paano ka makakapagsimula ng kumpanya? Kung mapikon ako, hindi na kailangang tumulong ang Fu family. Ang Lin family namin kayang-kayang namin ang basta durugin ka. Huwag mong gawin ng sobra ang mga bagay. Huwag mong kalilimutan sa kahit papaano, ako pa rin ang tatay ng 2 anak. Ikaw naman, nag-aalala ka siguro sa anak mong ipinanganak sa labas, di ba? Narinig ko may malaking utang siya sa mga loan shark. Nakaabang lang siya para linisin ng ama niya ang gulo. At ang mabuting anak mong babae, siguro wala nang lalakasang magpakasal sa kaniya ngayon, di ba? Alam ko na. Lahat ng tupakanan mo to. Di ba? Tama ba? Lin Jingyan, salot mong babae. Huwag mong hipuin ang nanay ko. Ikaw din! Lumayas ka! Dalhin si Jiangqi at umalis kayo ngayon din. Kung hindi, ilalantad ko lahat ng ginawa ninyo sa media. Huwag kang magsisi. Mama, huwag kang magalit sa kanila. Baka masaktan ka dahil sa galit. Hindi sulit. Ayos lang ako. Kinang, si Limeng umiiyak at ayaw umalis. Sinisigaw niyang gustong makita kayo. Mama, ako ang anak mong inalagaan mo mismo. Talaga bang ayaw mo na sa akin? Huwag mo akong tawaging mama. Ang nanay mo ay si Jiangqi. Hindi mo ba matagal nang alam yan? Noon, ang anak ko kung paano siya nawala. Hindi ba alam mo rin ng malinaw? Sa mga tao na yan, kumain ka at ginamit mo ako. Binigyan kita ng tirahan. Pinalaki kita para maging isang perpektong dalagang formal. Pero ikaw naman, ikaw ang nagplano ng bitag. Ang tunay kong anak na babae. Parang katulad ka ng mga magulang mo. Isang masamang binhi talaga. Nanay, pakiusap. Ikaw at ang kapatid, patawarin mo na ako, ha? Hindi ko talaga ayaw kong lisanin ng pamilya. Li, kung papayagan mo ako na sumama kay tatay, tiyak niyang ipapakasal sa iba, kapalit ng pera. Nanay, pakiusap na po. Nanay. Lahat ng ito, ikaw ang nagdulot nito. Sinasalo mo ang bunga. Kung matino ka lang hindi ka naggulo, maaari kang manahimik. Bilang inyong panganay na babae. Binigyan na kita ng lahat, wala na akong madadagdag. Ialis ninyo siya agad. Nanay! Nitong 2 araw, palagi mong inaalagaan si Fujiye. Namumula na ang mga mata mo. Umuwi ka na at magpahinga. Kuya, kumusta na kay Bayaw? Inilipat ng Bai family lahat ng pananagutan lahat. Ipinasa nila kay Bayaw. At si Li Shun, ginawa rin sa pangalan ni Bayaw. Isang scripted na pagdukot siya rin ang nagdirect. Nakaharap si Bayaw sa pagkakakulong. Nabaliw siya. Habang tumatakbo palabas, nabundol siya ng sasakyan at namatay. Patay na. Parang karma nga. Sa libro, ang kuya noong nakaraang buhay, nabundol at namatay din dahil sa kanya. Ngayon, ang kaparusahan niyang iyon siya mismo ang magtitiis. Ah, tama. Lahat sa labas nagsasabi ngayon ikakasal ka raw kay Fuchi. Sino nagsabi? Hindi ako ikakasal sa kanya.
Kakatanggap lang dumating na ang dote mula sa Fu family. Fuchi, hintayin mo. Futsi, kailan ba ako pumayag na magpakasal sa'yo? Ikaw pa ang nagpadala ng dote, dinala mo pa sa bahay namin. Ayun, tapos na. Alam na ng lahat na ikakasal ako sa'yo. Anong nangyari? Ginawang hindi ka na may pagmamalaki. Juning, hindi ako susuko kukunin kita. Kahit hindi tayo magpakasal ngayon, sa huli, ikakasal ka rin sa akin. At saka, nasaktan pa ako para sa'yo. Utang na loob. Bilang kabayaran, dapat ialay ko ang sarili ko. Wala kang hiya. Salamat sa papuri. Pero, may isang bagay. Kailangan ko ng tulong mo. Ano yon? Yung ipinanganak sa labas ni Legion si Lishun, hindi ba siya tumakas? Ang presensya niya ay palaging banta sa seguridad. Pwede mo ba siyang hanapin para sa akin? Ikaw ang magiging asawa ko. Sabihin mo lang, gagawin ko para sa asawa ko. Gagawin ko, yun. Ituro mo lang, aaksyonan ko. Hindi ba sinasabing si Fusi ay malamig at hindi lapitan ng babae? Tingnan mo siya ngayon. Wala na siyang dating pagiging malamig. Ginoo? Ano? So si Fusi pala. Tanging sa akin lang siya hindi malamig. Nakuha ko ito sa black market. Isang malakas na aphrodisiac. Pinag-alam ko na. Kagagaling lang ni Futsi mula sa ospital. Ngayon siya nasa bar, nag-uusap tungkol sa trabaho. Dapat samantalahin mo ang pagkakataon. Lijining, dahil sa'yo, kaya nasaktan ako ng ganito. Hindi kita papabayaan na umusad ng ganito na magpakasal kay Fusi. Tikman mo rin ang pagtataksilat. Ang sakit ng pag-abandona. Maghintay ka ng 10 minuto. Mag-uumpisa na ang gamot, ikaw na ang akin. Simula no. Ako na ang misis ng Fu family. Si Li Jining na iyon. Laging sasakupin ng aking dudurugin ko at hahamakin. Li Jining, ngayon ang unang araw ng aking paggaling. Bakit hindi ka bumisita? Fu Julian. Matinding aphrodisiac to. Hindi mo ito mapipigilan. Huwag mong isipin pa na maglaban ng walang kwenta. Liming, naglakas loob kang lagyan ako ng gamot? Hindi ko alam kung si Ningning makakarating ba siya agad. Pakasalan mo na ako. Mas ako kaysa kay Li Jining 100 beses na mas mahusay. Ningning. Putsi! Peste! Hintayin mo lang ililigtas kita ngayon. Fuchi! Nasaan ka ba, Fuchi? Saan ka tatakbo? Tara, umalis tayo! Tigilan mo na, Fusi. Nainam na sa iyong droga. Walang lakas ang buong katawan mo. Hindi ka makakatakas. Sumuko ka na. Sa inyo lang? Karapat-dapat ba kayo? Di ko inakala na nandito si Lishon. Li Jining, kung hindi kayo agad darating, ang asawa, mumababahira ng pangalan ko. Sobrang tiis ko na. Hindi pwedeng masayang lahat. Lishon! Kung galawin mo pa si Fusi, papatayin kita! Ikaw? Pulis. Tumigil ka! Fusi! Nandito na ako! Ililigtas kita! Fusi, kamusta ka? Talagang hindi kailangan? Tatawagan ba natin ang doktor? Ay, ang abs niya. At ang dibdib niya. Ang haba ng binti nito. Gagawin kong lunas, sige na.
Li Zining, unang halik niya. Di pa siya sanay. Gagamitin kang practice. Isang karangalan. Hindi pwede ngayon. May kailangan pa akong ayusin ngayon. Nahuli si Lishon. Tiis na lang. Tatay sigurong nababalisa. Siguradong babalik siya para magulo. Kailangan kong umuwi. Suportahan ng kuya at nanay. Nabalitaan niyo na ba? Nahuli na raw si Lishon. Si Limeng daw ang naglagay ng gamot kay Fusi. Nahuli rin daw siya. Ho, narinig ko. At si Li Zining kanina, hindi raw umuwi buong gabi. Sa tingin niyo si Fusi, anong gamot ang naipakain sa kanya? Si Limeng daw ang nagbigay kay Fusi ng inam na droga aphrodisiac. Magkasama raw sina Li Jining at Fuchi buong gabi. Ang asong tong Fusi, hayaang magbayad. Nanggamit daw siya sa kapatid namin. Anong nangyayari sa inyo? Kayo dalawang ihanda ninyo ang mga dote ni Li Jining. Kahit hindi tayo pumapabor sa Fu family, hindi ibig sabihin na papayag tayo na maliitin tayo ng iba. Sinasabi nila tungkol kay Li Jining, wala akong sinisilbihan. Sige na, Mama. Yung mga sasakyan at mga bahay ko nilipat ko lahat sa pangalan ng kapatid kong babae. At pati mga shares binigay ko rin lahat sa kapatid. Lin Jingyan! Ikaw, babae! Inala mo pa si Limeng at si Lishun ipinasara sa kulungan. Silang dalawa ang may kasalanan. Ako ang nagpaayos sa kanila na maglagay ng gamot kay Fusi. Ako rin ang nag-utos na harangin si Fusi. Li Jen, naghihiwalay na ako sa'yo. Kunin mo ang babaeng ito ngayon at lumayas ka mula sa bahay ko. Kung hindi susumbong kita sa pagpasok sa bahay na walang pahintulot. Kuya Jen, hindi tayo pwedeng umalis. Nandoon pa ang mga bata sa kulungan. Lin Jingyan! Nasaan si Li Jining? Kapag nagsalita siya, hindi tatanggi si Fusi. Tatay, hindi namin sinasabi yan para sadyang saktan ka. Binibigyan ka lang namin ng mukha. Sa mga taong lumipas ginamit mo ang posisyon mo magbigay ng pera kay Lishun. Ng lihim. Tinutulungan mo pa ang anak na ipinanganak sa labas. Sinaktan ang tunay mong anak. Tao ka pa ba? Tama. Gusto mo pa bang ipahintulot sa amin? Napalampasin ang pangunahing may sala? Hindi pwede. Kayong dalawa, mga walang hiya. Nakikita niyo lang ang nanay niyo. Hindi ba? Wala ba ako? Kayo dalawa ay anak lamang niya. Nang iisang tao ba? Hindi ba? Li Chen, huwag kang malungkot. Hindi ka nila pinapahalagahan. Si Lishon, mahal ka niya. Si Lishon anak mo rin. Kailangan mong maghanap ng paraan. Iligtas mo siya. Talaga? Si Lishon ba? Talaga ang anak niya? Talaga ba? Si Lishon ba talaga anak mo? Ginamit ng babaeng ito ang perang binigay mo para maghanap ng ibang lalaki sa labas. At ang paborito mong anak, si Lishun, ay hindi mo talaga anak. Ano? Hindi totoo ang mga yan. Napakabastos mong babae. Pinagloko mo. Sa kwento, niloko ni Lijen ang lahat. Nakasama siya kay nanay at sa mga kuya. Sa buhay na ito, nagtalik muli si Lijen. Sa huli, siya rin ang nagsasuffer. Nawalan siya ng lahat. Karma na rin siya. Binabati kita. Matagumpay mong nabago ang kapalaran ng lahat. Ngayon, makakabalik ka na sa totoong mundo. Kailangan ko bang umalis talaga? Pero ayokong umalis. Ayokong iwan si nanay at ang mga kuya. Ayokong iwan si Fusi. Hindi ba pwedeng manatili? Kung gusto mong manatili sa mundo ng libro, pwede naman. Pero kung ganyan, wala ka ng pagkakataon na makabalik sa totoong mundo. Mananatili ka habang buhay sa mundong ito ng libro. Sige, gusto ko. Mananatili ako. Gusto kong palaging kasama sila. Sige, naway maging masaya ang buhay mo. I-unlink ng sistemang ito ang ugnayan. Fusi, magpakasal tayo. Sige.